Kumusta, Kripinoy P? Ako nga pala si Andre. Salamat at pinayagan mo akong i-share ang kwento ko. Grade 10 ako nang mangyari to. Isang gabi, bandang alas 7, naiwan ako mag-isa sa classroom namin. Nag-uwian na ang mga kaklase ko. Pero pinili kong magpaiwan para tapusin ang project na kailangan ipasa kinabukasan. Tahimik na ang buong eskwelahan. Tanging ang tunog ng lapis ko sa papel at ang mahihinang huni ng kuliklik mula sa labas ang maririnig. Habang nagsusulat, bigla akong nakaramdam ng pangangailangan na umihi. Wala kaming CR sa palapag namin, kaya napilitan akong bumaba sa unang palapag. Bit-bit ang cellphone ko bilang flashlight. Lumabas ako ng silid at nagsimulang bumaba ng hagdan. Habang bumababa ako, napatingala ako sa ikatlong palapag. Doon, sa dulo ng hallway, may isang babae na nakatayo lang. Mahaba ang kanyang buhok at nakasuot siya ng puting damit. Sa dilim ng pasilyo, parang hindi siya gumagalaw. Nag-alinlangan ako. Wala nang ibang estudyante dapat sa oras na yun. Baka janitress o baka may naiwan ding guro. Ate, saan po kayo pupunta? Uwian na po. Bakit nandito pa kayo? Tanong ko. Pero hindi siya sumagot. Hindi man lang siya gumalaw. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Kinilabutan ako. Pero hindi ko nalang pinansin. Baka pagod lang ako. At saka ihing-ihi na ako. Kaya nagpatuloy ako sa pagbaba. Pagdating ko sa CR, halos wala ng ilaw. Tanging isang dim na fluorescent ang mahina ng kumikislap. Humakbang ako papasok at nakita ko ang salamin. Doon, nakatayo siya. Sa harap ng salamin, nakalutang. Ang mga paa niya ay ilang pulgada mula sa sahig. Ang buhok niya ay nakatakip sa muka. Pero sa ilalim ng kulimlim ng ilaw, parang unti-unti itong gumagalaw. Hindi ako nakagalaw. Hirap akong makahinga. Parang naninigas ang buo kong katawan. At saka siya lumingon. Hindi siya lumingon ng normal. Para bang ang ulo niya lang ang gumalaw. Dahan-dahan, papaluktot, hanggang sa nakaharap na siya sa akin. Doon na ako napasigaw at napatakbo palabas ng CR. Hindi na ininda kung saan tumatama ang mga paa ko. Dumiretso ako sa court kung saan may guard. Nanginginig pa ako nang ikwento ko sa kanya ang nangyari. Pero ang tangi lang niyang sagot, May nakita ka rin?